Panibagong pagalaw para sa panibagong impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte. May panibagong galaw para maghain muli ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bicol Sarote Riridon, dating Kabataan Party List Representative, makakaliwa din to ha mga partner ha. Oo. Hindi ito konektado sa 2026 national budget. Matatandaan na magtatapos sa Pebrero 6 ang one-year ban na muling paghahain ng impeachment laban kay BP Duterte at may mga grupo na umano'y handa nang magsampa ng panibagong reklamo. Ayon kay Redon, ang impeachment ay hindi dahil sa mga proyektong ipinangako sa 2026 budget. Ang impeachment ay hindi nakabatay sa paghahanap ng katotohanan at pananagutan, lalo na raw sa usapin sa paggamit ng confidential funds. Hindi magbabago ang batayan ng impeachment kahit umabot sa 2026. Ano ang pinagmulan ng kaso? Ang naunang impeachment complaint laban kay BP Duterte ay nakatuon sa issue ng confidential fund. Ayon kay Redon, pareho pa rin ang batayan ngayon. Ito mga partner ang tanong, isa-isay natin ha. Isa muna partner, Isa-isa lang. isa-isa lang. Okay. Kasi naguguluhan si VMR. Hindi, ibigay natin kay KPL. Gusto mo partner PL, ikaw mauna. Kahit sino. Sige, Kahit sino. okay ha. Taas ang kamay kung sino ang mauna ha. Kung sinabi ninyong quest for truth, bakit pareho pa rin ang reklamo na ibinasura na ng Korte Suprema? Kung unconstitutional na ang proseso noon, ano ang garantiya na hindi mauulit ang parehong paglabag ngayon? Hindi ba't ang muling paghain ng parehong batayan ay paghahabol sa politika, hindi sa hustisya? Partner, ito para sa akin ako sarili ko lang itong opinion. Ito yung moot na talaga. Ito yung pupwedeng academic. Oo, moot and academic na ito. In the sense na kung titingnan natin si Vice President Inday Sara Duterte ay 125 million yung kanilang hinahabol na napakaliit na halaga na ito naman ay usapin pa ito ng kuwa or kahit papaano malinis pa nga ito sa kuwa eh. Pagkatapos, mayroon tayong malaking issue ngayon, billion, trillion na nga eh. At hindi tayo basta lang nasasalita nito. Mismo yung mga congressman, ayan si Congressman Erese, kung gusto natin ipa-impeach, dahil nga po sa sinasabi natin, hinahabol natin yung 125 million confidential fund ni Vice President Inday Sara Duterte na hindi niya may paliwanag, ano naman ang hindi natin ipapaliwanag? Or bakit hindi naman natin habulin si Pangulong Marcos na hindi rin natin tinatanong yung billion-billion naman niyang confidential fund? At hindi lang yan, yung trilyon na po ngayon na pinag-uusapan ng korupsyon mga kapartner. Actually mga partner again, yung napakagandang katanungan na ito. Partner Bisdak, ano sa pananamot opinion mo itong sinabi ni Terry Redon? Alam nyo po, hindi ito matatawag na quest for truth. Kasi kung katotohanan yung ating ipinaglalaban dito at matuntun, kasi sasabihin mo na si Vice President Inday Sara kurakot ba or hindi, wala na ho nagsabi na yung yung Commission on Audit na unmodified opinion ho ito, walang korupsyon na nangyayari. Ang tanging nakikita lang natin dito sa impeachment muli na pagbubuhay laban kay Vice President Inday Sara Duterte ay pamumulitika lang ho ito. Black propaganda lamang ho ito, paninira para ito sa 2028 presidential election dahil nga malapit na 2026 na 2027 quorum na ho. Ito yung layunin nila, black propaganda. Baka sakali maka-impluwensya sila sa mga Filipino, pero duda ako dito tol. Hindi na po ito partner kakagatin ng taong bayan. Nauumay na ang maraming Pilipino sa pabalik-balik na impeachment laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Tama ka partner BIMR. 125 million lang po yan. Ang pinag-uusapan natin ngayon na korupsyon, 1.2 trillion pesos to 1.5 trillion pesos na po ang pinag-uusapan. Tapos na po yung milyon. Hindi na po usong milyon. Billion, trillion na ang pinag-uusapan na until now. Wala pa rin po ang napaparusahan. Sa tingin nyo ba, maniniwala pa rin ang taong bayan dyan sa impeachment? Wala na. Ang taong bayan ngayon ay nakapokus na kung sino po ang makukulong dito sa maanumalyang trilyon-trilyon na pondo ng bayan na puro ghost projects ang flood control ni Bongbong Marcos. Lahat ng taong bayan naghihintay dito kung kailan makukulong ang mastermind, partner Badong. Tama! Tama. Partner, naha-high blood ako sa sinasabi.
Pinapainit ko lang. Kasi masyado kang seryoso eh. O, ako muna. Ang haba niya ni Badong ako muna. Hindi. Magbigay na komento eh. Maikli lang ako. Eto, binabasa ko yung 4 na dahilan ni Ridon kung bakit nila i-impeach si BP Sara. Wala naman tong 3, pero ang nakalagay lang dito, confidential funds. Dahil ba sa confidential funds, bakit hindi mo sampahan ng kaso si BBM, 4.5 billion ang kanyang confidential funds? Tama. Taon-taon yan, partner, ha? Yearly yan, ha? Maiksi lang po, partner ha. Maiksi talaga, ha? Maiksi lang. Maiksi talaga, ha? Tapos sabay kain ng candy ha. Nagre-request kumpare ko na iklihan ko lang. Sige Yun. nga, pakinggan nga natin yung komento niya, partner. Oh, pasok, kapartner PL. Huwag muna kayo maingay ha. Nawawala ang boses ko pag nagsasalita kayo eh. Correct. Okay, ganito. Mga partner, alam niyo bakit pinagpatuloy pa nila yung impeachment kay BP Inday Sara? Bakit? Kahit anong unang impeachment kay Inday Sara na basura, na baliwala, hindi sila nagtagumpay. Sa pangalawa, mga partner, eto, alam din nila mismo na hindi sila magtatagumpay. Alam na nila yan. Alam nila na hindi ito mai-impeach ang ating pangalawang Pangulo. Kinakailangan lang nilang mag-ingay. Kinakailangan na nilang ibalik kuno itong impeachment kay BP Inday Sara, mga kapi naman, mga partner. kasi hindi na nila kayang takpan ang iskandalo sa flood control project. Yun. Oo, yan lang yun. Yun. Yun yun? Yun na yun. Yun na yun? Yun na. Yun na yun? Yun na yun. Akala ko. At mga partner, ito ha. Sa mga minamahal po nating nanonood ngayon, ipakilala po natin kung sino po si Terry Redon. Ito po yung party list na ako sa sa Bicol. Bicolano. Uragon nga pala parot ka. Isa pa, partner. Isa pa. Dagdag ko pa, partner. Isa pa. Patapos. Si Terry Di ba tapos? Redon pala, Si Terry Redon pala nag-iingay, about sa impeachment kay Parot Inday nga Sara. eh. Oh. Di ba si Terry Redon, meron din daw yung insertion, sabi ni Leviste? Nako. Meron. Oh. 150 O bakit million. di niya pa-imbestigahan yung sarili niya? Ayan. Again, alam mo si Terry Redon, mga partner di ba may yung mga ibon? Yung mga ibon na maingay. Ang tawag sa mga parot. Maya. Hindi, parot. 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 Paruton ka! Partner. Ito, hindi ko alam kung makukuha nyo ha. Bagay sa kanya na tawagin ko, paruton ka manoy. Parot. Hindi, alam mo paruton kung ano sa Bicol. Ano ibig sabihin yun? Tignan nyo sa comment section yung mga taga Bicol kung anong ibig sabihin ng paruton ka. Paroton? Parto siya sabi ko, kaya paruton siya, maingay siya. Pero again, ulitin ko, ito pong paruton na to, na si Terry Redon, ito po ay dati pong ano yan kay Tatay Digong. Sinipa yun eh. Oo dahil alam pa paano sinipa ito mga partner? Na-discover Na? gumagawa ng milagro. Anong Oh, milagro? yun. Ano yan? Anong milagro? Nag-ala Father Flavi ba yan? Oo. Or nag-ala Jim Paredes. Oh. Magsaysay award rin pala yan. Yes! Hindi, partner, ito, yung na-discover yung kanyang paglabas-labas sa bansa, ginagastos yung pera ng kaban ng bayan. Akala ko magsaysay award rin eh. Partner Buds, matagal ko na naririnig yan. Ano ba ang ibig sabihin pag magsaysay award? Mahilig sa Wag mo nang banggitin yan. Wag mo nang banggitin. mahilig sa sa history. History. Sabihin mo na lang, history. tol, nag-Jim Paredes. Papasok tayo kay Father Flavi nito eh. Okay. Anyway, mga partner, yun na nga. Question number 2. Yan. Kung may ebidensya na talaga, bakit hanggang ngayon wala pang malinaw na kasong kriminal na isasampa? Yan na yung Wala nga sinasabi ko kanina, Oh. mga partner. Yan ang sinasabi ko kanina. Di ba? Alam na nila yan na malabo ng ma-impeach si Inday Sara. Pagtatakip na lang ito. Panlilihis na lang yan, mga partner. Okay. Partner, meron ba kayo ikukomento ron doon sa sinabi ni Terry ron na about doon sa ebidensya na kung may ebidensya nga talaga, bakit hanggang ngayon wala pa sila naisasampa? Mayroon ako, partner. Ano yun sa'yo?
Ebidensya at ebidensya. Nagsobra na sila ng mga ebidensya pero naging redundant pa rin ang pangyayari. Aha. Bakit? Bakit? 4 na beses nila itong isinampa. 4 ang isinampa nila. Dahil sa, di ba, partner Buds, yung napuna mo sa akin noon, ang tawag ko dito, isang malaking kaburaraan nila ito. Aha. Alam naman nila, Burara pala yung mga yan. correct, alam naman. Dapat bigyan ng award yan. Oh, yan. Yun. Magsaysay award. Partner, yung sinasabi nila kasing ebidensya, actually wala silang ebidensya, partner. Correct. Ang ginawa ho nila, baka sakaling makakuha ng ebidensya, 'di ba yung committee ni CHOA, Good Governance, doon sila gumawa ng tinatawag na fishing expedition. Yun. So walang ebidensya, here silang puro haka-haka lang yung mga basihan nila, tapos bigla ho silang nagsampa ng impeachment kasi alam mo nila kahit drawing yung impeachment na yan, talagang i-impeach si Vice President Inday Sara dahil lahat ng mga kongresista may busal, pipirma ka, may 150 million ka, kahit gawa-gawa lang yung impeachment. Pag hindi ka pumirma, wala kang 150 million, Ay, wala kang sayang. AX, Yun. wala kang tupad, wala kang akap. Yun. Yun ang basihan doon. Ang hindi katotohanan yung pinagbabasihan, kundi yung pira, yung budget. Kasi marami naman kongresista partner na umamin na kung hindi ako pipirma, wala tayong budget. Yun. Yung iba nga, akala daw nila yung attendance na yun, merienda. Yung pala impeachment, yung kongresista sa Bohol. Totoo yun. Kanya talaga, partner, kasi binaba siya, partner. Yaman talaga Bakit ng ka Pilipino. pumirma? Siyempre, Merienda taga lang. Bohol, solid Duterte, di ba? Oo. Bakit ka pumirma? Doon nga nag-negative din si Pangulong Bongbong Marcos, unang survey doon Oo. sa Bohol. Bakit ka pumirma? Sabi ng kongresista sa Bohol, akala ko yung attendance na yun merienda. Impeachment pala yun. Yun talagang malinaw, walang ebidensya. Ang labanan dito bilang, kaso nga lang pagdating sa Senado, hindi nila kinaya yata yung presyo, kaya tibag, partner. Ito, partner, partner. Inutong lang partner doon kay Bisdaka. Oo. Actually, yung nag-umpisa talaga ito doon sa speech ni sa second district. Valeriano. Valeriano. Yan, Yung Valeriano. tungkol sa DepEd mga partner. Oo. Tuloy partner. Okay. Partner, ito kasi yung mga katanungan na medyo malalalim na katanungan. Yung confidential funds, ang usapan, bakit kay BP Sara lang mahigpit? Pero sa ibang opisyal ay tahimik. Kung accountability ang habol, bakit hindi lahat ng mga confidential funds ay sabay-sabay na sinisilip? Yun na nga partner. Bakit isolated? Yun na nga partner. Ako na sasagot. Yun na nga kasi nga, pagka sinilip lahat ito, lahat sila dyan impeach dapat. Yun. Correct. Correct. O, yan lang. Ganun lang. Partner, kabilis, banggitin mo, partner Batong, yung may mga confidential funds na agency. Siyempre, malaki po yung sa DND. Dahil meron silang AFP. Lahat po, maraming under niyan. Tapos yung ating mga kapulisan, siyempre, may confidential fund at iba pa. Pangulong Bongbong. Mas Eh, malaki syempre, yan. pinakamalaki. 4.5. DOJ partner, mayroon yan. Actually, Ombudsman. wala naman pong problema eh. Bakit po nagkaroon tayo ng problema at ginawa pang impeachment yan? Dahil wala po silang masilip kay BP Sara. Para ngayon, confidential, alam po nila na hindi magpapaliwanag si BP Sara eh. Alam niyo po ba, bawal po sa batas na ipaliwanag kung yung ano yung confidential fund? Ipinagbabawal po yan kahit po yung panahon, natatandaan ko yung kala Donald Trump. US to Pag may nakatatak na confidential, buksan, hindi mo pwede. Kaso yan. Alam ni BP Sara yan dahil si BP Sara ay isang abogado. Correct. Ngayon, kung talaga nagnakaw si BP Sara, lahat ba ng pondo ng Vice President ay confidential fund? Hindi naman eh. Bakit wala kayong nakita na pagnanakaw dun sa normal na pondo? Correct. Aha. Alam niyo yung mga magnanakaw, walang pili-pili yan. Ibig mo sabihin, akyat bahay ka, ay sa kwarto lang ako magnanakaw. Correct partner. Hindi yun. Ang magnanakaw, lahat ng pondo, ninanakawan. Kaya nga may sinasabi nung iba, katwiran nila, nung na-issue yung kay Saldico, sabi ni Saldico, di ba? Ang merong insertion si Pangulong Marcos na 200 billion. Oo. Sabi ng mga magagaling, bakit mag-insertion pa sa BICAM si Pangulong Pwede naman Marcos? sa NIP. Minus Pwede naman. naman sa NIP. Ang magnanakaw po, walang pinipili. Correct.
Correct. Meron ka ng, hindi ko sinabing kay Pangulong Marcos to ha. Oo. Pwede ka magnakaw sa BICAM, pwede ka rin magnakaw sa NIP. Exactly. Correct! Partner, dugtungan ko yan ha. Sa amin kasi sa Samar, may tinatawag na, mayroon kaming kasabihan. Ano yun? Maigi pang magkapitbahay ka ng aswang, wag lang magnanakaw. Yan. Kasi yung aswang, Kaya kayo, kapitbahay nyo mga aswang. Taga-Samar yan. wala na partner, wala na. Wala na. Nandito na sa Maynila ngayon. Katabi. Katabi ni Travelers. Hoy, nagtatampo yung kumpare ko. Huwag nyo daw silang pag-usapan. naiwan partner. Hindi. May sinasabi si partner Badong Huwag nyo daw silang pag-usapan. Ibig sabihin, aswang ka rin. Partner, naalala ko yung gikan sa masa, para sa masa ni former President Duterte at ni Pastor Apollo si Kibuloy. Sinabi ni former President Duterte kay Pastor Kibuloy, alam mo Pastor Kibuloy, pag magnanakaw ka talaga. Correct. Nasa dugo mo talaga yan. Kung magnanakaw ka at magnanakaw ka. Tingnan mo ngayon, nakaupo, nasa dugo talaga nila. Namamana pala yan. Namamana. Oo, nasa dugo, partner. Oo, nasa dugo, Genes yan, eh. partner. Kaya pala 3 henerasyon. Lolo, anak, apo. Apo. Yun. At Alam nyo partner, ako kunti lang. Nabablunder na sila Kasi alam naman nila na ito ay confidential pa lang. Doon pa lang, literal meaning nito, secret. Mayroon bang secret na dapat mo malaman? Secret. Kaya yung utak nila blunder partner. yun. Kaibigan tayo eh. Sikreto natin. O dapat mo malaman nila. Teka. Hindi, di ba? Tingnan mo, ayun si Kap Bukol, asama ng titig sa inyo. Si Kap po, tingnan mo si Kap po. Ang ingay. Sabi, Ang ingay yung apat, ganito pala manood sa inyo, ang ingay. sabi niya, hindi ako makasingit sa mga to, Dugtungan ko lang yung sinabi ng sinabi ng kumpare ko. Na sinabi ng kumpare ko kanina, simula sa lolo, sa anak, hanggang sa apo, daw, magnakaw. Oo, kapag ka magnanakaw daw, talagang magnanakaw na. Ganito yan, kaunting paliwanag lang, hindi naman tayo doktor, no, para laliman pa natin masyado. Kasi daw, mga partner, kapag ka ang isang taong magnanakaw, hinahanap-hanap ng katawan nila, ng pakiramdam nila, na makapagnakaw sila. ganon. Ngayon, halimbawa, nagnakaw Sakit sila pa, ng parang 100 sakit pala, billion. no? May tawag sa amin yan partner. Nakapagnakaw sila ng 100 billion tulad Aha. ng sinabi ni Saldico. Aha. Insertion niya di umano, Aha. 100 billion. Sa susunod niyan, mga partner, hindi na siya kontento sa 100 billion. Dudublehin na. Gagawin niya na yung 1.5 billion. Kasi every time na nagnanakaw sila at nagtatagumpay sila, mga partner, meron di umanong dopamine, no? Nagre-release ng dopamine ang kanilang utak, mga partner. Anong may tawag dyan sa dopamine ay nakalimutan ko, no? Nagre-release yan ng utak nila ng dopamine na kapag nagnakaw sila 100 million, dapat sa susunod 200 million na. Ayan. Kasi yun ang nararamdaman nila, mga partner. Parang Yun ang nararamdaman nila. Oo. partner ka PL. Kaya tama yung sinabi ninyo, mga partner ninyo, hindi ako. Parang kayo lang magkasumpi na. Na simula sa lolo, sa anak, hanggang sa apo, di umano'y magnanakaw. Yan. Yan. Parang partner ka PL, sinabi mo lang, nagiging addict na sila sa pagnanakaw. Yun, addiction. Yan, addiction. Partner, at may mga katanungan pa tayo doon, mga partner, Ito, pagsabayin ko na kung sino maunang sumagot. Pamili lang kayo kung sasagot alin dito ang inyong sasagutin. Kung matindi ang ebidensya, sabi nga, di ba, hindi ba isinulong agad ang tamang forum matapos ang desisyon ng Supreme Court? Ito ba ay paghahanda ng 2028 o totoong paghahanap ng katotohanan? Yun na nga magandang punto dito partner. Ako, walang halong sarcastic Gusto kong matuloy ang impeachment. Kasi nai-excite ako doon sa sinasabi ni Vice President Inday Sara Duterte na bloodbath. Bakit? Yun. Instead na mapahiya si VP Sara dito, kahit ano pang gawin nilang pambabraso dyan, sa congressman o kaya sa Senate, paikot-ikutin man nila dyan sa magiging debate mamaya dyan sa impeachment trial, halimbawa magtuloy-tuloy, lalabas ang katotohanan na malinis itong si VP Inday Sara
at mapapatunayan sa buong mundo na napakaiingot nitong ibang mga mambabatas natin, mga kapartner. Okay. Partner, pasagutin ko lang kayo dito sa... Sorry dun sa words na sinabi ko kasi sinabi na rin ni Vice President Inday Sara yan. Walang iba doon sa pumanaw ng ano. Sinabi ni Vice President Inday Sara na ito ba ang gusto ninyong makita ng buong mundo na ganitong klase ang ating ano rito sa ating bansa, ang ating mga mambabatas? Ganito kapur, ganito kahina pagdating sa batas? Partner, sabi pa dito, hindi ba si Sara Duterte inihalal ng milyong-milyong Pilipino kung paulit-ulit ang impeachment na walang bagong batayan, hindi ba ito pagbabaliwala sa mandato ng taong bayan? Kailan magiging abuso ang paggamit ng impeachment bilang political weapons at impeachment ba ay para sa hustisya o sa politika? Partner, basahin ko muna yung komento, partner, ng ano natin mga subscribers. Okay? Tungkol to kay partner KPL. Ang tawag pala doon partner KPL, yung panay pagnanakaw ay kleptomaniac. Kleptomaniac. Oh. Yung Partner ba Pictomania. Yun na nga, partner, ano? Eto, may sabi pa si may pasaring pa si Anthony ni KPL. Ante Claire, Alam mo! Talagang inaamin mo, kamag-anak mo. Sabi ko, auntie mo, wala akong binabanggit na pangalan, ha? Kay Auntie Claire tayo, kay Auntie Oo, Claire. ating na tayo. Sabi ni Auntie Claire, Marcos walang kinalaman sa panibagong impeachment complaint kay BP Sara Duterte. Sinabi ni ng Malacanang na hindi sangkot si Pangulong Marcos Jr. sa planong muling paghain ng impeachment laban kay BP Sara Duterte. Ayon sa Palace Press Officer Claire Castro, wala raw itong napag-uusapan sa kahit anumang pulong ng Pangulo. Giit ng Malacanang, ang impeachment ay hindi kontrolado ng Pangulo kundi ng mga grupong naghain nito. Pahayag din ng Partner, Malacanang. Teka lang, Sige. Paterat, babasahin ko lang para sa iyo. Para okay, those who should be held accountable should be held accountable. Ito mga partner, ang katanungan. Kung hindi sangkot ang Pangulo, bakit sabay-sabay ang galaw ng mga kaalyado ng administrasyon? Hello, partner, unang tanong. Ito, no? Unang tanong muna. Ayan si Ante Claire, partner. Ang trabaho na niyan ngayon, hindi niya na sinasabi kung ano ang mga nagagawa ng kasalukuyang administrasyon kasi ang totoo, wala naman talaga nagagawa. So ang ginagawa niya na lang trabaho ngayon, pagtatakip, pagpapalinis, pagpapagwapo sa amo niya, mga partner. Hindi ako naniniwala na walang kinalaman si Bongbong Marcos sa impeachment ni BP Inday Sara. Bakit? Simple lang. Kung talagang ayaw niyang ma-impeach si BP Inday Sara, kung talagang tutol si Bongbong Marcos at wala siyang kinalaman, katulad ng sinabi ni Auntie Clareng, siya mismo magsasabi, itigil niyo yung impeachment sa pangalawang Pangulo. Lahat naman tayo mayroong confidential fund. 125 lang yung sa kanya. Sa atin, billion-billion pa nga. Kung dapat imbestigahan si Inday Sara, dapat din imbestigahan tayo. Kasi lahat tayo mayroong confidential fund. Dapat sinabi na yan ni Marcos. Kaso hindi. Bakit? Isa din si Marcos dyan eh. Siya rin yata may gusto niya na mapa-impeach sa pangalawang Pangulo para ang maging presidente sa 2028, mga partner, kaalyado nila, maiiwas sila sa paghahabol sa mga ginagawa nilang anomalya sa kanilang administrasyon. Period. Yun talaga, may period talaga. Tumama si KPL dito. Sa pool. pool, Palakpakan natin. Tumama. Okay, partner again, ang tanong sangkot bang kung hindi sangkot ang Pangulo, bakit sabay-sabay na galaw ng mga kaalyado ng administrasyon? Ang pinupunto to partner yung mga kaalyado. Sino yung mga kaalyado? Yung mga congressman, yung mga, di ba? O yung mga nasa likod dito, sabay-sabay yung galawan eh. Kumbaga unison ng bagsasakanta eh. Ano masasabi nyo rito, yung mga kaalyado? Alam yung mga partner, mga siram plaka to si si Auntie Claire. Auntie Claire, oo. Noon pa naman sinasabi nila yan eh. Walang kinalaman ng Pangulo. Ayaw ng Pangulo ma-impeach si Vice President Inday Sara. Tapos malaman-laman mo si Sandro Marcos number 1 doon nakaperma sa impeachment. Di ba partner? Ito ay budol na naman partner. Itong si Claire Castro, ito yung spokesperson na hindi credible. Kasi bakit masasabi mong hindi credible? Lahat na lang ng mga sinasabi niya ay puro kasinungalingan. Lahat ng mga sinasabi na ribat niya ay puro kalukuhan.
Tsaka anti-Marcos siya noon eh. Oo. Tapos ngayon nagiging spokesperson siya. Paano siya nagiging credible na spokesperson ni Bongbong Marcos na noon ay siya ay bumabatikos? Alam niyo po ba kung sino dapat yung magiging spokesperson diyan? Sino? Ni Bongbong Marcos, hindi si Claire Castro. Sino? Kung vlogger lang ang pinag-uusapan, si Thinking Pinoy, kasi una pa lang, si Thinking Pinoy, dinidipinsahan niya si Bongbong Marcos. Yun dapat ang credible Doon kaya partner. natataka no? Oo. Hindi siya ko kaya nga nung Yeah. lumabas ito si Claire Castro, marami na pahiyang mga vlogger Correct. na matatalino, Mm. mahusay, di ba? Mm. Tapos bigla simingit ito. Mm. Oo. Hindi kasi Ah, partner, kunti lang singit na ako kay Thinking Pinoy. Si Thinking Pinoy sa dinig ko, hindi yata siya qualified. Mm. Una, Yung- hindi rin siya abogado. Education background. Oo. Okay. Bagsak yata siya doon. Mm. Mahirap kasi na spokes ka na hindi ka abogado. Abogado, kailangan oo, abogado. kailangan abogado. Kasi pag biglang may nagtanong sa iyo na tungkol sa batas, ang pangit naman sabihin, teka muna, Oo. 'di ba? Yung isa sana partner, si Wag Ubob. Ayun, nako po, kaya na-disbar eh. So na disbar. Hindi na rin Wala, abogado. hindi na At rin saka aboga- partner, kaya nga siya pinag-aral doon sa labas, di ba? Labas ng bansa. Mm. Wala na, matatapos ang termino ng amo nila. Wala na. Okay, ito mga partner ang question dito, kung hindi ito galing sa itaas, sino ang nag-organisa sa baba? Alam mo Ayun partner, na nga. sagutin ko lang din yung mga katanungan na yan. Halimbawa, lahat naman na sinasabi nila kabaliktaran eh. Correct. Kaya pag sinabi ni Auntie Claire na walang kinalaman, ibig sabihin nun, may kinalaman. Ayun. Okay. Bakit po? Nung una rin sinabi nila, ayaw ko ng impeachment kay BP Sara. Di ba sinabi niya yan? Oh. Kaya nga nag-rally yung mga iglesia. Iglesia. Ang paulit-ulit dun. Kami po ay tumutugon sa panawagan ng Pangulo ng Pangulong Pilipinas. Marcos. Oo. Sabi, yun po yung bukang bibig dun na ayaw namin ng impeachment. O, tignan nyo. Yun ang kunwari sinabi ni BBM. Pero yun nga, Ang naunang pumirma nauna yung yung anak niya. anak niya. Ikalawa, nung binasura ng Senado yung impeachment, ano yung reaction ni BBM? Galit kay Chis Escudero. Correct. Sinipa. Tignan niyo po yung wag po yung Mga naganap. sinasabi. Yung pong mga action nila. Sa makatweet partner Badong, iba ang sinasabi sa ginagawa. Correct. Yun. Contradictory lagi ang nangyayari. Partner, ang in-order mo si Vice President Inday Sara, ang dumating si Kiko Pangilinan. Si Auntie Claire. Si Auntie Claire. Auntie Claire, ito naman. Parang ganun. Mali pala yung ano ko nakiko. In-order mo si Gabby Concepcion. Oo. Magandang lalaki, di ba? Ang dumating. Kiko Pangilinan. Oo.